Dahan-dahang iminulat ni Howard ang kanyang mga mata hanggang mapansin niyang nasa isang simpleng silid siya na may isang kama at mesa lamang. Nakita niya ang mga nakasabit na damit at agad itong isinuot, naalala niyang nasa isang role-playing game siya at ang kanyang pagkakakilanlan ay marahil isang miyembro ng maintenance crew o isang bagay na katulad nito. Lumabas ang sistema na nagpapakita ng isang pindutan at mensaheng nagsasabing, i-click dito para malaman kung nasaan ang iyong kasama. Ikinlik ni Howard ang pindutan at sinabi ng sistema na ang distansya sa pagitan nila ay higit sa 10 light years, na sobrang layo para magkita sila. Nagalit ang bida, iniisip na pinaglalaroan siya ng sistema, 10 light years. Siguro nasa ibang mapa siya, at naglalako ang laro. Sa ganitong takbo ng laro, baka hindi na sila magkitang muli hanggang matapos ito. Ngunit sa ngayon, guys, ang nakikita natin ay isang spaceship na tila sira, na papaligiran ng mga nilalang na mukhang mga alien. Isa sa mga kakaibang nilalang na ito ang nagsimulang umatake sa spaceship gamit ang napakatalim na kuko nito. Tinayra nito ang spaceship, sinusubukang batasin ito. At, sa dami ng mga nilalang sa paligid ng spaceship, ilang sandali na lang at ito'y masasalakay na. Pagkatapos ay lumitaw ang isang misyon para sa ating bida, iligtas ang spaceship doon. Ang spaceship na ito ang huling pag-asa ng sangkatauhan at kailangan ng agarang pagkukumpuni. Bukod dito, ang kanyang kasama ay ang komandante ng spaceship na ito. Binasa ito ni Howard at inisip, pero paano ko siya maaabot kung higit pa sa 10 light years ang layo niya? Sinagot siya mismo ng sistema na kailangan niyang tumawid sa wormhole para makarating sa kanyang destinasyon ayon sa mga coordinates. Sa wakas, nagtagumpay ang mga nilalang na lumikha ng isang butas sa spaceship, sapat na malaki para makapasok sila. Sa control cabin, may isang babae na nakarinig ng mensahe na natagpuan na ang pugad ng alien creature. Nakita natin ang isang madilim at malalim na kuweba, kung saan nakapaloob sa isang parang sapot ang maraming itlog ng mga nilalang na ito. Ito ang kanilang pugad. At sa gitna nito, naroon ang reyna ng mga nilalang na ito, isang higanting uod. Inisip ng babae na hindi na nakapagtataka na sobrang bayolente ang mga nilalang na ito sa pag-atake sa spaceship dahil sa kasamaang palad, lumapag ito malapit sa kanilang pugad. Kaya't iniutos niya sa artificial intelligence ng spaceship na gamitin ang mga attack drones para pasabugin ang kanilang reyna ng sabay-sabay. Sa sandaling iyon, nagbukas ang mga compartments, at nakita ang reyna sa gilid ng spaceship. Mula sa loob, nagsimulang lumabas ang ilang mga drones. Agad silang nagsimulang lumipad papunta sa pugad ng nilalang. Napansin ng reyna ang paparating na mga drones sa kanya. Ngunit bago siya makakilos, pinaputok ng mga drones ang kanilang mga missile. Walang laban ng reyna ng uod laban sa teknolohiyang ito. Mula sa loob ng cabin, pinanood ng babae ang buong pagwasak ng pugad ng uod, at kahit papaano, nagawa niyang ngumiti ng bahagya. Ngunit bigla, may lumabas na parang tentacle mula kung saan, hinablot ang binti ng babae, at napasigaw siya, hindi maintindihan kung saan ito nanggaling. Hindi niya nakita ang nilalang na humahablot. Sinimulan nitong pisilin ang kanyang binti ng mahigpit. At bago pa niya magawa ang anumang bagay para palayain ang sarili, sinimulan siyang hilahin ng nilalang ng matindi, dinadala siya palabas ng cabin na may sobrang lakas na siya ay itinapon pa sa ere. Tinapon siya palabas ng spaceship, kung saan daan-daang iba pang mga nilalang ang nag-aabang sa kanya. Napasigaw siya sa takot, tila nahaharap na sa kanyang katapusan. Ngunit biglang lumitaw ang isa pang spaceship mula sa kawalan, mabilis na lumilipad patungo sa kanya. Lumipad ang spaceship sa pagitan ng babae at ng mga nilalang, binuksan ang hatch sa eksaktong sandali para iligtas siya, iniwan ng mga nilalang na nakatingin lamang sa babae na pumatay sa kanilang reyna na tumakas ng ligtas. Sa loob ng spaceship, pinapyunas ng babae ang alikabok sa kanyang suit habang tinanong siya ni Howard kung okay lang siya. Sinabi niyang oo, at nagsimulang tanggalin ang kanyang helmet. Sa sandaling iyon, iniisip ni Howard, sino kaya ang sumama sa kanya sa panaginip na ito ngayong pagkakataon. At pagkatapos, mga kaibigan, nakita natin siya. Sharon Yang. Sino pa ba, di ba? Pero iniisip ni Howard na siya ang huling inaasahan niyang makita. Sabi ni Sharon, nasa isang mapanganib na lugar siya, at hindi dapat lumipad papunta sa kanya si Howard ng ganon na lamang. Sinagot siya ni Howard na emergency iyon. Hindi siya pwedeng mag-aksaya ng oras sa pagpapadala ng mensahe at paghihintay ng autorisasyon. Tinanong ni Sharon kung ano ang gagawin niya kung namatay siya. Malulungkot ba siya? Maghihiganti ba siya kahit anong mangyari? Aalalahanan ba niya siya sa buong buhay niya? Pero sabi ni Howard, hindi niya gagawin ang alinman sa mga iyon. Kukutsain niya lang daw ang katangahan nito. At sinabi ni Sharon na alam niyang hindi niya iyon sinasadya. Well, mga kaibigan,
pagkatapos ng ilang oras ng pagbaril ni Howard sa mga alien creatures gamit ang kanyang spaceship, sa wakas ay nagsimula na silang umurong na nagbigay ng ginhawa sa kanilang dalawa. Sinabi pa ni Sharon na siya ang pinakamahusay na combat partner na mayroon siya. Pero si Howard ay nagdududa pa rin sa kanya. Bumaba sila sa tabi ng spaceship doon, tinatasa ang pinsalang ginawa ng mga nilalang. Sinabi ni Howard na ito ay masama. Kailangan nilang ayusin ang spaceship ngayon na. Kung hindi, hindi ito makakatagal sa susunod na alon ng mga nilalang. Sumang-ayon si Sharon sa kanya. Ang problema ay isa itong spaceship na may komplikadong estruktura. Baka kainin na sila ng mga nilalang bago pa nila magawa ang lahat ng pagkukumpuni. Kaya iminungkahi niyang sumakay na lang sila sa kanyang spaceship at iwanan ang lugar na ito. Ngunit sinabi ng artificial intelligence ng spaceship na hindi. Iilan na lang ang mga tao na may kakayahang gumawa ng isang bagay para sa spaceship na ito. May obligasyon silang protektahan ang natitirang sangkatauhan. Pagkatapos ay nagsimula itong magkwento na 200 taon na ang nakalipas, na diskubre ng mga siyentipiko na namamatay na ang araw. At kapag nangyari iyon, ang buong solar system ay masisira sa isang iglap. Upang mailigtas ang kanilang buhay, nagtayo ang mga tao ng spaceship na tinatawag na Dawn. Libo-libong tao, kabilang ang mga nangungunang siyentipiko at iskolar, ang sumakay sa spaceship na ito at nagsimulang maglakbay patungo sa isang bagong planeta kung saan maaari silang lumikha ng bagong tahanan. Ngunit nagkaroon ng aksidente sa daan at napilitan silang maglanding ng emergency sa planetang ito. Binuksan nila ang pintuan patungo sa isang lugar na tinatawag na incubation chamber. Pagpasok nila sa silid na ito, labis silang namangha sa kanilang nakita. Maraming mga sanggol na tao ang ini-incubate doon. Karamihan sa mga matatanda ay namatay sa aksidente na nangyari. Ngunit ang kanilang mga tamod at itlog ay protektado at inilagay sa ligtas na kalagayan. Mula noong sapilitang paglanding, ang mga fetus ng tao ay kinukultura sa incubation chamber. Sa loob ng ilang buwan, ang unang grupo ng mga sanggol na tao ay ipapanganak na. Patuloy na sinasabi ng artificial na intelihensya ng spaceship na may mga learning machines, ito, kung saan maaaring matutunan ang iba't ibang bagay, kabilang na ang mga gabay sa pag-aayos ng spaceship. Sa tingin ni Howard, napakaganda nito dahil hindi niya maaaring ituring na totoo ang mga nangyayari sa panaginip maliban sa mga kaalamang nakukuha niya. Kapag may natutunan siyang bago, nagiging bahagi ito ng kanyang sarili at walang makakakuha nito mula sa kanya. Kaya sinabi niya kay Sharon, sige, magsisimula na akong matuto kung paano ayusin ang spaceship ngayon. Sabi naman ni Sharon na mas pamilyar siya sa sistema ng kontrol ng spaceship kaysa kay Howard, kaya siya na ang magbabantay sa kilos ng mga nilalang. Pumasok si Howard sa isa sa mga learning machines, at inutusan siya ng sistema na ipikit ang kanyang mga mata at mag-relax. Magsisimula ang pag-aaral sa loob ng ilang segundo at tatagal ng 1 oras. Samantala, binabantayan ni Sharon ang mga galaw ng mga alien na nilalang. Ngunit may napansin siyang kakaiba. Masyadong tahimik ang lahat. Bigla na lang, mula sa isa sa mga tentacles na nasira ni Howard, may isang bagay na hugis parihaba na lumabas at nagsimulang lumutang sa hangin. Lumilipad ang bagay na ito papasok ng spaceship at tumigil sa harap ng incubation chamber. Ipinagbigay alam ng sistema na may paparating na hindi kilalang bagay sa chamber, at agad na inutusan ni Sharon ang sistema na magpadala ng robot upang suriin ito. Ngunit sinabi ng sistema na sa kasalukuyan, ang natitirang mga mandirigma sa spaceship ay siya at si Howard Chen lamang. Gusto ba niyang gisingin si Howard? Mahalagang malaman na kung maantala ang proseso ng pag-aaral, maaaring magdulot ito ng permanenteng pinsala sa utak. Maaaring magulo ang kanyang alaala. Sandaling nag-isip si Sharon at sinabi, hindi, ako na ang bahala. Sa incubation chamber, nakita na ng kakaibang bagay na iyon ang daan papasok sa pinto. Pagkatapos, ito ay bumukas at lumabas ang isang uod na kahawig ng earthworm. Ang uod ay nagsimulang gumalaw ng kakaiba hanggang sa lumabas ang isang itlog mula dito. Sunod-sunod na lumabas ang mga itlog at mula rito, ipinanganak ang mga baby alien creatures. Nagsimulang lumapit ang mga ito sa mga human babies, handang maghiganti sa nangyari sa kanila. Ngunit hindi papayag si Sharon na mangyari ito. Tumakbo siya papunta sa chamber, dala ang kanyang plasma cannon sa buong bilis. Pagkakita niya sa kakaibang bagay, isang uod na nangingitlog, hindi na siya nagdalawang isip at agad na nagpaputok. Pinaputukan niya ng maraming beses ang mga kakaibang bagay na iyon, na nagdulot ng usok mula sa mga nasunog na itlog pati na rin sa mga alien offspring. Tumigil siya ng sandali, naghihintay kung may natitira pang banta. Ngunit tila wala na. Napabuntong hininga si Sharon sa ginhawa, iniisip na tapos na ang lahat. Ngunit nagkamali siya. Isa sa mga nilalang ay nanatiling nagtatago.
Ipinagbigay alam ng sistema ng spaceship na may natukoy na invasive species at iniutos sa kanya na ipagpatuloy ang patrol. At handa na si Sharon para dito. Nakakita siya ng isang insekto na mukhang ipis na naglalakad ng kalmado hanggang sa lumabas ang tentacle na dila mula sa likod nito. Ang nilalang na nakatakas ay nagsimulang kumain. Hinailan nito ang insekto gamit ang kanyang dila sa isang nakakatakot na galaw at ginamit ang matalim ng ngipin upang pira-piresuhin ang ipis. Agad na nagbago ang kanyang katawan pagkatapos kumain. Lumaki ang nilalang matapos makain ang insekto. Makalipas ang ilang sandali, nakita niya ang isang daga na tumatakbo para sa kanyang buhay at sa sobrang bilis, nahuli ng dila ng nilalang ang isa pang hayop na muling nagpalaki sa alien. Ang kakaibang nilalang na ito ay mas malaki na ngayon kaysa sa isang adultong tao. Samantala, si Howard ay nasa learning machine, tinatanggap ang impormasyon kung paano ayusin ang spaceship na direkta sa kanyang isip sa paraang ikararangal ni Elon Musk. Naglalakad si Sharon sa mga koridor, ngunit sa kanto pa lamang, naghihintay na ang alien. May narinig siya at tumalikod siya sa tamang oras upang makita ang napakalaking alien na nasa harapan niya. Nagsimula nang lumabas ang kakaibang dila mula sa bibig ng alien. Malapit nang lumunin ng buhay si Sharon. Muling kumilos ang dila nito patungo sa kanya na parang tentacle mula sa hentai, at tinaas ni Sharon ang kanyang energy cannon. Nagpaputok siya bago siya makuha, at tinamaan ang bahagi ng ulo ng halimaw, na nagpakawala ng nakakatakot na sigaw. Ang alien ay nagsimulang magwala sa lupa, gamit ang mga kuko nito upang lumikha ng butas sa sahig ng spaceship kung saan ito nakataka sa bilis na ikinagulat ni Sharon. Takot siya dahil ang mga kuko ng nilalang ay kayang sirain ang sahig ng spaceship. Napakalakas ng pisikal na lakas nito at malamang hindi siya magkakaroon ng isa pang pagkakataon na tamaan ito dahil napakabilis din nito. Bukod pa rito, ang nilalang ay gumagamit ng kalamangan sa lupain. Paano niya ito tatalunin? Nagsimula siyang makarinig ng mga tunog mula sa ilalim niya hanggang sa ang isa sa mga kuko ay tumago sa metal halo sa kanyang mga paa. Nagsisigaw si Sharon. Ngunit sa parehong sandali, ang napakalaking alien ay bumangon na handang patayin siya. Malapit na siyang mapahamak hanggang sa isang energy cannon shot ang tumago sa ulo ng nilalang na nagpapatay dito kaagad at bumagsak itong paatras nang hindi man lang nakikita kung saan nanggaling ang bala. Luminga si Sharon. At syempre, si Howard iyon na may hawak ng cannon, tinatanong kung patay na ba ang nilalang o kailangan niyang magpaputok muli. Sinabi niya na hindi na, patay na ito. Ngunit hindi pa tapos ang krisis. Kaya, mga kaibigan, ngayon na nakuha na ni Howard ang kaalaman kung paano ayusin ang spaceship ng direkta sa kanyang isipan, nagtrabaho silang dalawa at makalipas ang ilang panahon, sa wakas ay naayos na ang spaceship at agad silang muling naglakbay sa kalawakan. Nagpasalamat ang sistema ng spaceship sa kanilang dalawa sa kooperasyon. Salamat sa kanila, nailigtas ang spaceship. Ngayon, ipagpapatuloy ng spaceship ang paggalugad at hahanapin ang isang planeta na maaring tirahan ng mga tao. Nagbigay ng tunay na masayang ngiti si Sharon matapos marinig ito at tumingin kay Howard na nakaramdam din ng labis na pagmamalaki. Pagkatapos nito, nagpatuloy sa pamumuhay si Howard sa spaceship doon kasama si Sharon, bawat isa ay may hiwalay na silid hanggang sa lumipas ang 3 araw. Pagkatapos, nakita si Sharon na nakatayo ng nakapamewang, sinasabi kay Howard na bukod sa mga fittes na tao, silang dalawa lamang ang mga tao sa spaceship. Tinanong niya kung sa tingin ba ni Howard ay nakakatuwang iwasan siya tulad ng ginagawa nito. At sa totoo lang, ginugol ni Howard ang huling 3 araw sa paglubog sa learning machine, pangunahing para maiwasan si Sharon. Kahit ngayon, wala pa rin siyang sinasabi sa kanya hanggang sa wakas ay sinabi niyang abala siya sa maraming bagay, parang pilit siyang iniiwasan. Siguro sa hinaharap magkakaroon siya ng oras para mag-usap o kung ano paman. Tinanong ni Sharon kung kailan eksakto. At sinabi niyang bukas. Kaya sinabi ni Sharon, sige, mula ngayon, gusto kong sabay tayong kumain ng lahat ng ating mga pagkain. Kapag nag-uusap tayo, dapat kang tumingin sa akin. At tuwing weekend, kailangan mong manood ng pelikula kasama ako. Sumagot si Howard na kaya niyang kumain kasama siya, ngunit hindi sa tingin niya magandang ideya ang manood ng pelikula. Sobrang abala siya sa kanyang mga pag-aaral. Pagkatapos, tumayo si Sharon at sinabi, sige, bukas ng umaga alas 7:30, mag-aalmusal tayo. Nang sabay, at umalis siya, iniwan si Howard na nag-iisip na niloko siya muli, nagkunwari siyang gusto niya ang lahat ng mga bagay na iyon, kahit alam niyang tatanggihan ito ni Howard dahil ang tunay niyang layunin ay upang magkasama silang kumain. Nakita niyang ginamit ng kanyang sekretarya ang parehong taktika na ito noong negosasyon sa Team Cloud Group.
Para makuha ang kahilingan A, maaari kang mag-bluff sa pamamagitan ng paghingi ng isang bagay na lampas pa doon kahit alam mong tatanggihan ito. Bumagsak si Howard sa sofa at napabuntong hininga. Kung mapapalapit siya kay Sharon sa panaginip na ito, paano niya siya ituturing pagbalik sa tunay na buhay? Kailangan niyang panatilihin ang kanyang distansya mula kay Sharon, ito ang pinakamabuting gawin. Kaya, mga kaibigan, kinabukasan, masayang-masaya si Sharon na inihayag na handa na ang almusal. At syempre, siniguro niyang lutuin ang mga pagkaing alam niyang gustong-gusto ni Howard, ngunit sinabihan siya ni Howard na hindi na sana siya nagluto ng marami dahil masasayang lamang ang pagkain kung hindi nila mauubos lahat. Sabi ni Sharon na sa susunod ay magluluto na lang siya ng mas kaunti at bumalik siya sa mga kaldero. Pinanood siya ni Howard ng ilang sandali, pagkatapos ay nagsimula siyang mag-isip kung hindi ba ito ang buhay na kanyang pinangarap. Pagkatapos ng trabaho, uuwi siya at sasalubungin siya ni Sharon. Si Sharon ay magluluto sa kusina, suot ang apron. Masigla at puno ng pagmamahal. Napakagandang buhay nun. Sabik siyang isabuhay ang kahangahangang buhay na ito, at para magawa ito, nagsikap siyang mabuti. Inanunsyo ni Sharon na gumawa siya ng lugaw, ngunit nang dalhin niya ang palayok sa mesa, kinailangan niyang ibaba ito agad dahil napaso siya. Tinanong ni Howard kung ayos lang siya, at malamang na gumawa siya ng medyo malaking eksena dahil ang susunod na eksena ay tinutulungan siya ni Howard na hugasan ang kanyang mga kamay sa ilalim ng malamig na tubig. Sinabi niya kay Sharon na sa susunod, kapag nagdadala ng mainit na palayok, dapat niya itong balutin ng basang tuwalya para hindi mapaso ang kanyang mga kamay. Habang nakatingin kay Howard, sinabi niyang naiintindihan niya. Nagsimulang makaramdam si Howard ng bahagyang tensyon sa pagitan nila na parang delikado. Pagkatapos iwasan si Sharon sa buong araw, gabi na at pagod na siya. Ipinapasok niya ang kanyang mga credential para makapasok sa kanyang silid at bumukas ang pinto. Napahikab siya ng mahaba at nagsimulang pumasok sa kanyang silid. At doon siya nagulat. Si Sharon, nakasuot lamang ng manipis na nightgown at handa ng matulog, ay nasa loob. At siya rin ay mukhang nagulat. Nagalit si Howard at humingi ng paumanhin sa maling pagpasok sa silid, ngunit nang papalabas na siya. Kusang nagsara ang pinto, at nagsimulang magsalita ang sistema ng spaceship na kanina. Ang incubation chamber ay labis na sinabotahe ng invasive species. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng pagkawala ng maraming fetuses ng tao. Upang masiguro ang isang matatag na birth rate sa spaceship, inaasahang silang dalawa ay mag-produce ng mga bagong anak para sa buong sangkatauhan. Sa sandaling iyon, ang kwartong kinalalagyan nila ay nagsimulang magbago. Umikot ang mga pader, nagbukas ang mga compartments, lumitaw ang iba't ibang ilaw, at pagkatapos ang karaniwang silid ng spaceship ay naging parang isang motel suite. Kumpleto sa pleasure cage at lahat. May mga posas at ilang sex toys pa nga. Nang makita ito ni Sharon, sa halip na makaramdam ng kahihiyan, naramdaman niyang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Sa katunayan, nagustuhan niya ito. At si Howard, well, lumunok siya ng malalim, iniisip na siya'y isang lalaki. Mahirap itong labanan. Naupo silang dalawa sa kama, medyo nahihiya. Pagkatapos, inabisuhan sila ng sistema na ang aphrodisiac spray ay naipakalat na sa silid. At para sa mga hindi nakakaalam, ang aphrodisiac ay karaniwang nagpapataas ng pagnanasa sa pakikipagtalik. At mukhang mabilis ang epekto nito. Dahil si Sharon ay nagsimulang lumapit sa kanya. Handa na siyang halikan siya, habang tinatanong ni Howard ang sistema kung maaari niyang tanggihan ito. Ngunit sinabi ng sistema na kailangan niyang kumilos, iniisip kung ano ang pinakamahusay para sa sangkatauhan. At sa sandaling iyon, ang imaheng kanyang naisip na si Sharon ay nagdadala ng isang bata sa kanya at sinasabi na ito ay kanya ay sumagi sa kanyang isipan. Si Sharon ay nakasampa na sa ibabaw niya, habang ang sistema ay patuloy na nagsasabi na para sa kapakanan ng buong sangkatauhan. Kinakailangan para sa kanilang dalawa na mag-produce ng mga anak. Nagkatitigan sila sa mata, sobrang lapit nila. Parang mamamatay na sila sa tensyon. Nararamdaman nila ang hininga ng isa't isa. Hinawakan niya ang kanyang mukha ng banayad. Pagkatapos sinabi niyang masaya siya basta't tinitignan siya ni Howard ng may pansin, kahit isang saglit lamang. Ngunit pinilit ni Howard ang kanyang sarili na bumangon. Sinabi niya na tapos na ang lahat sa kanila, at dapat na siyang tumigil sa paglalaro ng kanyang mga laro sa kanya. Pagkatapos ay bumaba siya ng kama at sinabi sa kanya na magbihis. Susuriin niya ang pinsala ng spaceship. At umalis siya, iniwang lubos na dismayado si Sharon. Sa labas ng kwarto, sumandal si Howard sa pader at malalim na huminga, iniisip na grabe, sobrang lapit na yun. Halos mawalan siya ng kontrol. Well, ilang sandali pa, okay na ang lahat.
Sa spaceship Dawn, ang mga banggaan sa mga meteors ay isang maliit na bahagi lamang ng mga pagsubok na haharapin ng barko. At sa lahat ng oras na ito, iniiwasan ni Howard ang pagkikita kay Sharon hanggat maaari. Ibinaon niya ang sarili sa pag-aaral ng maintenance ng spaceship. Hanggang sa isang sandali, nag-alerto ang sistema ng spaceship sa kanila na dahil sa kakulangan ng pang-araw-araw na pag-maintenance. Nagkaroon ng aberya ang power station ng spaceship. Nagtanong si Sharon kung seryoso ito, at biglang yumanig ang spaceship na parang may sumabog. Halos mabuwal siya sa lakas ng impact. Narinig din ito ni Howard. Pero nasa learning machine siya ngayon, at hindi pwedeng maantala ang proseso ng pag-aaral. Hindi siya aalis hanggat hindi natatapos ang session. Alam ni Sharon na hindi aalis si Howard mula sa learning machine hanggat hindi tapos ang session. Pero ang session na ito ay tatagal pa ng mga 7.5 oras. At ang natitirang power nila ngayon ay tatagal lamang ng halos 8.5 oras. Kailangan niyang ayusin ang power station mag-isa. Kaya ilang oras matapos magising si Howard mula sa learning machine. Nalaman niyang may sira ang power station ng spaceship Dawn. Pero ang totoo, ang buong power system ay paralisado. At 70% ng engine system ay nasira. Wala na rin ang gravity system, sa totoo lang. Pero ang pinakamasama, hindi gumagana ang oxygen supply system dahil walang power. Unti-unting mauubos ang oxygen ng spaceship. Kaya nagdesisyon si Howard na magsuot ng spacesuit dahil may oxygen supply equipment ito. Iniisip niyang ito na ang kanilang pangalawang pagsubok sa laro. Mga depekto sa sistema ng spaceship. Kailangan siguro nilang magtulungan upang masolusyonan ang problema. Ngunit, nasaan si Sharon? Sa sandaling iyon, narinig niya ang boses ni Sharon na nagsasabing, "Hoy, naririnig mo ba ako? Nakikipag-usap ako sa iyo via radio, Howard. Naipit ako. May dalawang ruta para makabalik ako. Hindi mabuksan dahil sa power failure." Sinabi ni Howard na manatili siya kung nasaan siya. Pupunta siya para sunduin siya, at sinabi ni Sharon, "Sige, maghihintay ako." Sinimulan na niyang hanapin ang paraan upang makarating sa kanya. Ang problema, dahil sa power failure, hindi mabuksan ang mga pintuan. Kahit pa pinipilit niyang pilitin ito, kailangan maghanap ni Howard ng ibang paraan upang makarating sa kanya. At inabot ito ng matagal bago siya tuluyang makarating. Sinabi niya kay Sharon na mag-ingat at lumayo mula sa pintuan. At pagkatapos, pinaputok niya ang kanyang energy cannon, binuksan ang pintuan sa harapan niya. Si Sharon, na may luha sa mga mata, tumakbo at yamakap kay Howard nang mahigpit nang makita siya. Sinabing, "Sa wakas, nandito ka na." Nagsimula na silang mapansin ang mga bagay na lumulutang sa zero gravity. Na nagsimulang gumalaw papunta sa likuran ng spaceship. Iniisip ni Howard na parang bumibilis ang spaceship. At tinanong niya si Sharon kung nararamdaman niya rin ito. Pero nagkamali siya. Hindi bumibilis ang spaceship. Ang mga bagay ay hinahigop palayo. Isa sa mga pinto ng spaceship ay bumukas. At ang loob ay na-expose sa vacuum ng kalawakan. Sumigaw si Sharon na ang access hatch ay siguro bumukas dahil sa power failure. Pero wala silang magawa. Sobrang lakas ng puwersang humihigop sa kanila sa vacuum ng kalawakan. Nagsimulang madala si Howard papunta sa kalawakan. Pagkatapos, inactivate niya ang isang device sa kanyang spacesuit, na nagpaputok ng hook na kumapit sa isang metal handle. Nag-aangkla sa kanya sa loob ng spaceship. Pero lahat ng bagay sa paligid niya ay patuloy na hinihigop sa vacuum. Mula sa mga essential survival supplies hanggang sa mga oxygen tank, lahat ng ito ay nawawala sa kalawakan. Nagsimula siyang hilahin ang sarili gamit ang cable ng hook. Sumisigaw para kay Sharon. Pero nang tumingin ulit siya, wala na si Sharon doon. At iniisip ni Howard, "Diyos ko." Pagkatapos, narinig niya siyang sumisigaw sa kanyang kaliwa. Buhay pa si Sharon. Tinanong niya, kung ayos lang ba siya. Pero sinabi ni Sharon na parang may depekto ang kanyang suit. Sa narinig niya ito, iniisip ni Howard na ang pagkakaroon ng depekto sa suit sa ganitong sitwasyon ay ang pinakamasamang senaryo. Sinimulan niyang maglakad papunta sa kanya. Sinabing manatili siya at magiging maayos ang lahat. Pagkatapos nakita niya ang tagas sa suit ni Sharon. Mukhang may punit ito. Inangkla ni Howard ang hook na mas malapit kay Sharon at nakuha ang duct tape na ginamit niya upang takpan ang hiwa sa suit niya. Tinanong niya kung tumigil na ba ang pagtagas ng oxygen. At sinabi ni Sharon na oo. Pagkatapos tinanong niya kung gaano karami pang oxygen ang natitira sa kanya. At sinabi ni Sharon na 5.8%. Tatagal iyon ng mga 5 minuto. Pagkatapos nito, mauubusan na siya ng hininga. Kaya nagdesisyon si Howard na kumilos. Inangkla ang hook sa mga bars ng spaceship. At nagsimulang maghanap ng ibang mga oxygen tank. Sinabi niya kay Sharon na iwasan ang hindi kinakailangang paggamit ng oxygen.
Nagsimula siyang maghanap ng oxygen ng mabilis hanggat kaya niya hanggang sa makabalik siya sa wakas dala ang isang tangke. Nakakuha siya ng isa. Tinanong ni Sharon kung isang tangke lang ba ang nakuha niya. At sinabi niya na sa kaguluhan kanina. Lahat ng iba pang mga oxygen tank ay hinigop na sa kalawakan. Sinabi niya kay Sharon na hayaan siyang i-connect siya sa tangke na nakuha niya. Sinabi ni Sharon na ang bawat isa sa mga cylinder na ito ay kayang mag-supply ng oxygen sa loob ng 2 oras. At sa kaguluhan na ito, maaring ito na ang huling cylinder. Kung ibibigay niya ito kay Sharon, maaaring pareho silang mamatay. Pero tinanong ni Howard, anong pagpipilian pa ba ang meron tayo? Kaya't napabuntong hininga si Sharon at binitiwan ang sarili mula sa spaceship. Hinayaang higupin siya direkta sa kalawakan. Habang hinahatak siya palayo, sinabi niyang gusto niyang mabuhay si Howard. Kailangan niyang mangako na mabubuhay siya. Sinisigaw ni Howard ang pangalan niya. Hindi makapaniwala na isinakripisyo ni Sharon ang sarili para sa kanya. Pagkatapos, nagsimulang marinig ni Howard ang boses ni Sharon sa radio. Sinabing gusto niyang mahalin siya ni Howard at alalahanin siya habang buhay. Gusto niyang mag-iwan ng tatak sa puso ni Howard. At sa gayon, mga kaibigan, nagsimulang mawala si Sharon yang sa kalawakan, nag-iisa sa malawak na espasyo.